Ang aso ay nanginginig sa aking bisig, ang matigas nitong balahibo ay tumutusok sa aking pisngi, habang tatlong lalaki ang umiikot na parang mga lobo. Matalim ang tawa nila, tumatagos sa malamig na hangin ng gabi, at bawat hakbang nila ay lalong lumalapit sa amin. Wala akong takbuhan. "Ibaba mo yan, Day. Ayaw ng aso sa sinungaling," sabi ng isa, nakangisi habang inaabot niya. Parang bato ang aking mga paa, pero mas hinigpitan ko ang yakap sa maliit na katawan ng aso. Naririnig ko ang mabilis at takot na tibok ng puso nito laban sa akin, at sinisiguro kong tumutugma ang sa akin. Hindi ako natatakot sa aso. Natatakot ako sa mga lalaking tulad nila, yung tumitingin sa isang dalagang mag-isa sa tabing daan at iniisip na sila ang may karapatan. Binuka ko ang bibig para magsalita, kahit ano. Pero sinag ng ilaw ng sasakyan, ang tumagos sa madilim na kalsada, hinati ang eksena. Huminto ang isang itim na SUV sa likod namin. Bumaba ang isang lalaki. Hindi siya sumigaw. Hindi siya sumumpa. Tumingin lang siya sa kanila ng matangkad at matatag, mababa at pantay ang boses, "Umalis kayo riyan!" May kung ano sa tono niya na nagpapaalalahanan kahit sa pinakamaingay sa tatlo. May nagbulong-bulungan ng isa, pero umatras sila, nawala sa dilim na parang usok sa hangin. Lumingon ang estranghero sa akin. Matinong-matinong ang mga mata niya, halos masyadong kalmado, na para bang wala siyang nagulat sa nangyari. "Nasugatan ka ba?" Umiling ako, hinigpitan ng yakap sa aso, kahit nanginginig ang mga braso ko. Tumingin siya sa aso saka sa akin. "Sa'yo ba yan?" "Hindi, nakita ko lang siya." "Sila ba?" Hindi ko natapos. Tumango siya ng isang beses, saka nag-abot ng kamay, hindi para hawakan ako, kundi para kunin ang aso. "Natatakot siya, natatakot ka rin. Sama kayo, alisin natin kayo rito." May kung ano sa paraan ng pagsabi niya, prangka pero may lambing na kakaiba na nagpabagsak ng aking pagtutol. Sinundan ko siya sa SUV, hawak pa rin ang aso dahil hindi pa ako handang bitawan. Sa loob, amoy katad at bahagyang kape. Mainit ang hangin mula sa aircon, tinatanggal ang ginaw na bumalot sa akin ng maraming araw, siguro linggo. Inayos niya ang salamin, sinimulang magmaneho, at sandali, walang nagsalita sa amin. Noong humupa na ang panginginig ng kamay ko, sa kanya tinanong, "Anong pangalan mo?" "Gemma." "Gemma Santos." "Ako si Ethan Reyes." Hindi siya tumingin sa akin. Nakatutok ang mata sa kalsada. "Saan ka pupunta?" Natigil sa lalamunan ng sagot ko. Wala na akong pupuntahan. Wala na. Malayo lang. Hindi niya pinilit. Hindi man lang siya tumingin para husgahan ang aking malabong sagot. Sa halip, itinuro niya ang aso na nakayakap na sa aking kandungan, tulog na. "Itatago mo ba siya?" Halos matawa ako, magaspang at hindi pantay ang tunog. Wala pa nga akong sariling tirahan. Paano pa siya? "Kung ganon, baka ngayong gabi may tirahan kayong dalawa," sabi niya ng simple. Lumiko sa exit mula sa National Highway. Nawala ang ilaw ng kalsada habang lumalaki ang mga puno sa paligid, matatangkad at bumubulong. Tumingin ako sa kanya, hindi sigurado kung bakit ako nagtitiwala sa lalaking kakakilala ko lang. Pero nawala na ang takot na naramdaman ko kanina, napalitan ng kakaibang pakiramdam, isang marupok na kaligtasan. Huminto kami sa isang may gate na bakuran. Sa likod nito, isang bahay na parang salamin na nahulog sa gubat. Makabago ang hugis, malalaking bintana at tahimik na lakas. Binuksan niya ang gate gamit ang remote at pumasok. "Pwede kang tumira sa guest house. Hiwalay yun sa sakin. Walang makakaistorbo sa'yo roon," sabi niya. Mas faktwal kaysa mabait ang tono na para bang masyadong halata ang kabaitan para banggitin. Sinundan ko siya sa loob, hawak ang aso, pumasok sa mainit na ilaw at makintab na kahoy. Sandali, hindi ako nakapagsalita. Handa na akong matulog sa bangko sa istasyon ng tren, pero ngayon nakatayo ako sa guest house ng estranghero, ligtas. "Ilak mo ang pinto mula sa loob pagkaalis ko. Bukas, pag-uusapan natin kung anong kailangan mo. May pagkain sa ref, tuwalya sa banyo." Inilagay niya ang set ng susi sa counter, saka tumigil.
Mukha kang hindi pa nakakatulog ng mahimbing ng matagal. Nilunok ko ng malakas, hindi dahil mali siya, kundi dahil parang nakita niya mismo ang lahat sa loob ko. Salamat. Seryoso yan. Tumango siya at lumabas. Iniwan ako sa mahinang tunog ng heater at malambot na hininga ng aso na ngayon ay nakahiga sa sahig. Umupo ako sa gilid ng kama, nanginginig pa rin ang kamay. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, hindi dahil sa takot, dahil sa ginhawa. Hindi ko alam kung sino talaga si Ethan Reyes or bakit siya tumigil para sa akin. Ang alam ko lang, ngayong gabi, hindi ako mag-isa. At yon ay parang himala na hindi ko naman pinaghirapan. Nang tuluyang mapikit ko ang mata sa kama ng guest house na yon, akala ko mabilis ang dating ng tulog. Pero hindi. May paraan ang mga alaala na sumisingit kapag tahimik ang mundo. Hindi ako tumatakbo dahil gusto ko ng adventure. Tumakas ako dahil wala na akong mapuntahan. Lumaki ako sa maliit na apartment sa ibabaw ng tindahan ng hardware. Ako at nanay lang, halos sa buong pagkabata ko. Umalis si tatay noong 5 ako. Walang dramang paalam. Note lang sa counter at walang laman na bank account. Umiiyak si nanay ng mga linggo sa katumigas na parang bato. Nagdo-double shift siya sa ospital. Laging pagod, laging naka-edge. Pero sinigurado niyang mayroon ako ng kailangan. Noong 17 ako, nakilala niya si Marco. Magalang siya sa una, sobrang magalang. Nagdadala ng bulaklak, naghuhugas ng pinggan pagkatapos kumain. Natatawa sa tamang biro. Gusto kong magustuhan siya, kahit para kay nanay lang. Deserve niya ang may magmamahal sa kanya pabalik. Pero habang lumilipas ang panahon, lumalakas ang tono niya na parang kutsilyo na hindi mo napapansin hanggat hindi ka masugatan. Ayaw ni Marco sa akin. Hindi ko alam kung dahil naaalala ko sa kanya na bahagi ako ng buhay ni nanay bago siya, o dahil ayaw kong mawala sa kwarto ko tuwing uuwi siya. Nagsimula sa maliliit na komento. Paano ko iniiwan ang sapatos sa pinto? Laging walang laman ang ref, hindi raw sapat ang tinutulong ko. Tumutulong naman ako, lagi. Sa 16, nagtatrabaho ako weekends sa karinderya para ipon para sa kolehiyo habang tumutulong sa bills kapag kulang si nanay. Nag-accounting ako dahil sabi niya, safe yon, matatag, para hindi ko ulitin ang pagkakamali niya. Sumunod ako kahit tinatapakan ang sarili kong pangarap. Mahilig ako sa sining, lapis, uling, mantsa ng kulay sa kamay, pero inilibing ko, yon. Inilibing ko ang sarili ko. Nung 21 ako, akala ko matatahimik na. Natapos ko ang community college. May linya na ng interview, nabayaran ko ang ilan sa utang medikal ni nanay nang hindi niya alam. Pero nandyan pa rin si Marco, kinukurot ang bawat bahagi ng buhay ko. Ang huling away dahil sa bagay na sobrang tanga na parang hindi totoo ngayon. Nagluto ako ng hapunan, pansit, walang espesyal. Pero maliraw ang kawali, sumigaw siya. Sumigaw din ako pabalik. Sa kanya sinabi ang hindi ko malilimutan. Katulad mo lang ng tatay mo, walang kwenta at handang tumakas kapag nahirapan. Natigilan ako. Si nanay, hindi. Binagsak niya ang kamay sa mesa at pinapagalitan akong mag-sorry kay Marco. Kay Marco na para bang totoo ang sinabi niya na nakaukit sa bato. Kinuha ko ang bag ko, nilagyan ng ilang damit, sketchbook at konting pera. Sinundan ako ni nanay sa pinto. Namumula ang mata, nakabuka ang bibig na parang may sasabihin, pero wala. Pinakawalan niya lang ako. Sumakay ako ng bus patungong istasyon at bumili ng pinakamurang tiket patungong Hilaga. Akala ko baka tanggapin ako ni tatay. Kahit pagkatapos ng maraming taon, narinig ko na nasa probinsya siya sa construction job kasama ang bagong pamilya. Wala akong number niya, address lang na nakascribble sa Christmas card na ipinadala niya noong 13 ako. Pagdating ko roon, pagod at nilalamig, binuksan ng isang babae ang pinto. May 2 batang lalaki nakakapit sa paa niya, magulo ang buhok mula sa buong araw. Tiningnan niya ako na parang alam niya kung sino ako, saka sinabi, wala siya rito, nasa bundok siya mga linggo. At saka, naka-move on na siya. Pasensya na. Mabait siyang pinatulog ako sa sofa isang gabi, pero kinabukasan, sinabi niyang, wag na akong bumalik. Hindi malupit, tapos na lang. Kaya patuloy akong gumala, isang bayan sa isa pa, naghahanap ng kahit ano. Trabaho, sofa, pahinga. Sa halip,
Hinabol ako ng mga estranghero na walang magandang magawa sa malamig na gabi. At yon ang pagdating ni Ethan. Nakahiga, roon sa guest house niya, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Ligtas, pero mapanganib ang kaligtasan kapag sanay ka ng lumaban para sa bawat piraso nito. Bahagi ng isip ko ay bumubulong na huwag magtiwala. Tinutulungan ng tao dahil may gusto sila, di ba? Yun lagi ang sabi ni Marco. Gayunpaman, may kung ano sa boses ni Ethan. Matatag at hindi naaapektuhan, na parang hindi siya nangangailangan ng kahit ano mula sa'yo. Isang taong lumitaw lang. Baka bukas ay pasalamatan ko siya ng maayos. Baka umalis ako bago ako maging pabigat. Pero ngayong gabi, balot sa init na hindi ko naman pinaghirapan, pinayagan kong mapikit ang mata ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, nakatulog ako. Nagising ako sa araw na sumisilip sa malalaking bintana, mainit at ginintuan, na parang naghihintay lang para sa akin. Sandali, hindi ko alam kung nasaan ako. Saka ko nakita ang aso na nakahiga sa paanan ng kama at naalala ko. Si Ethan, ang SUV, ang guest house. Tumibok ang buntot ng aso nang gumalaw ako. Morning pare, bulong ko. Hinimas ang ulo niya. Kumilos ang buong katawan niya na parang nanalo siya sa loto. Baka nga nanalo kami pareho. Naligo ako sa tubig na hindi nangangailangan ng 3 minuto para uminit. Gumamit ng tuwalya na hindi amoy bleach mula sa labandera. At tumayo sa harap ng maliit na kusina, iniisip kung ano ang susunod. Umalis. Manatili hanggang sabihin niyang umalis ako. Hindi ako sanay sa kabaitan na walang kapalit. May katok sa pinto. Tumalon ang tibok ng puso ko, pero pagbukas ko, si Ethan lang yon, naka-jeans, gray na t-shirt, basa pa ang buhok na parang diretso mula sa kanyang paliguan. Mas kaunti ang intimidating niya sa liwanag ng araw, kahit pareho pa rin ang mga mata. Matinong-matinong, sinusukat na parang may sariling bagyo pero hindi niya dinadala sa iba. Nakatulog ka ba? Tanong niya. Tumango ako. Oh, mas maganda kaysa dati. Buti, gutom ka ba? Nagdalawang isip ako. Ang pagtanggap ng pagkain parang pagtanggap ng utang na babayaran ko. Lumayo siya. Halika sa main house kapag ready ka na, dalhin mo siya. Tinuro niya ang aso, ngayon ay waging ng todo ang buntot. Ang almusal ay itlog, tosino at kape na sapat para gisingin ang patay. Kumain ako ng dahan-dahan, aware kung gaano ka-surreal ang lahat. Ako, isang ligaw na dalaga na may ligaw na aso, nakaupo sa kusinang parang galing sa magasin. Pagkatapos ko, itinulak ni Ethan ang folder sa counter. Ito ang job description. Kailangan ko ng taong mag-aalaga sa bahay. Labada, linis, luto kapag gusto mo. Hindi naman mabigat, may sweldo, at pwede kang manatili sa guest house ng libre hanggat gusto mo. Napakurap ako. Nag-o-offer ka ng trabaho? Kailangan mo ba? Kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan ko. Matatag ang boses niya na parang hindi malaking bagay na magbigay ng trabaho at tirahan sa estranghero. Pero hindi mo pa ako kilala. Shrug siya. Alam ko na binuhat mo ang aso at hindi ka natinag sa 3 lalaking doble sa laki mo. Sapat na yon bilang character reference. Tinitigan ko siya, hindi sigurado kung tatawa o iiyak. Hindi naman ako housekeeper. Kaya mo namang magluto at maglinis, putol niya. Matututo ka kung gusto mo. Dapat sinabi kong hindi. Dapat nagpasalamat ako at umalis bago maging komplikado. Pero pagtingin ko sa labas patungong guest house, araw na bumubuhos sa damo na parang welcome mat, hindi ko magawa. Sige, bulong ko. Gagawin ko. May lumambot sa ekspresyon niya. Sandali lang na parang naghiwalay ang ulap. Maganda, nagsisimula ka na ngayon. May credit card para sa grocery, supplies. Ipapakita ko sa'yo kung saan lahat. Pagsapit ng tanghali, may sarili na akong set ng susi, aparador na puno ng cleaning supplies, at ref na akin talaga. Hindi naman glamorous ang trabaho, pero akin. Sa unang pagkakataon mula nang umalis ako sa bahay, hindi na ako lumulutang. Nang gabing yon, pagkatapos maglinis ng counter at maglaba ng damit na hindi ko suot, umupo ako sa porch ng guest house kasama ang aso na pinangalanan kong Lucky at pinanood ang paglubog ng araw sa likod ng mga puno.
Iba ang tahimik dito, ligtas, hindi malungkot. Hindi ko pa rin alam kung bakit tumigil si Ethan Reyes para sa akin ng gabing yon, kung bakit nagtitiwala siya sa akin para magbigay ng trabaho at bubong. Baka isa siya sa mga bihirang taong tumutulong ng walang panunuklaw, o baka malungkot din siya. Sa anumang dahilan, sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi hinintay. Baka nakarating ako sa lugar na pwede kong manatili kahit sandali lang. Ang unang linggo ay lumipas sa tahimik na routine. Umaga ng kape kasama si Lucky na waging ang buntot sa paanan ko. Tunog ng labada sa likod, mahinang amoy ng pine na pumapasok sa bintana. Hindi ko napagtanto kung gaano ko na-miss ang ordinaryong araw, yung walang sumisigaw, na ang katahimikan ay hindi parusa, kundi kapayapaan. Pinanatili ni Ethan ang distansya na nagulat sa akin. Inaasahan ko may nakatagong kondisyon. May dahilan kung bakit niya ako tinanggap, pero hindi siya nagtatanong lampas sa basic. Hindi siya humahabol, hindi sumisilip. Hinayaan niya lang akong magtrabaho. Makabago at sleek ang main house, pero mainit pa rin, puno ng natural na kahoy at sikat ng araw. Paborito kong linisin ang glass-walled living room na tanaw ang gubat. Minsan pag walang nakatingin, nakatayo ako roon na may basahan sa kamay at humihinga lang. Humihinga lang, parang nakatayo sa loob ng pintura. At baka, yon ang nagpasiklab. Ang pagnanasa na matagal ko nang hindi naramdaman. Kinuha ko ang lumang sketchbook mula sa ilalim ng bag isang gabi. Fried ang cover, curled ang mga pahina mula sa paglalakbay, pero bahagyang amoy pa rin graphite at lumang pangarap. Inihasa ko ang natirang lapis at nagsimulang mag-drawing. Una si Lucky na nakahiga sa porch, saka ang hanay ng pine trees sa labas, saka ang guest house mismo. Naalala ng kamay ko kahit nakalimutan na ng isip. Dumaloy ang mga linya, nagiging buhay ang mga hugis. Nawala ako sa oras, kaya nang tingala ko, gabi na sa bakuran at nalampasan ko ang hapunan. Kinabukasan, nakita ko si Ethan sa railing ng porch, hawak ang isa sa aking sketches. Natigilan ako, uminit ang mukha. "Sa'yo ba to?" tanong niya. Inikot ang papel para makita ng umagang liwanag ang bawat marka ng lapis. "Oo, pasensya na." "Huwag kang mag-sorry." Tiningnan niya ulit yon, saka ako. "Magaling ka. Talagang magaling." Some shrug ako, uncomfortable. "Libangan lang yan. Dapat accountant ako. Safe na trabaho, magandang sweldo, matatag." Bahagyang ngumiti ang bibig niya. "Parang may nagsasabi sa'yo kung ano ang dapat mong gustuhin." Hindi ako sumagot dahil tama siya. Nang gabing yon, bumalik siya mula sa bayan na may dala sa ilalim ng bisig. Set ng lapis at bagong pad ng papel, crisp at bagong-bago, inilagay lang sa counter. "Hindi ko matatanggap to. Nagtatrabaho ka. Kumikita ka. Advance na yan sa sweldo mo." Sumikip ang lalamunan ko. Yung klase ng sumikip kapag sobrang sakit ng pasasalamat. "Salamat." Tumango siya ng isang beses at umakyat sa itaas. Iniwan akong nakatitig sa malinis na puting pahina na parang pintuan. Baka nga. Sa mga sumunod na linggo, pinuno ko yon. Si Lucky na natutulog sa harap ng fireplace, ang paraan ng pagdikit ng umagang hamog sa puno. Minsan pa nga ang silhouette niya sa kusina habang nagbubuhos ng kape. Hindi siya nagsalita ng marami tungkol sa drawings, pero paminsan-minsan nahuhuli ko siyang tumitingin sa isa na may tingin na hindi ko matukoy. At ako, nagbabago. Hindi lang ako naglilinis ng bahay. May binubuo ako sa loob ko na akala ko nawala na. Ang takot na dala ko mula sa apartment ni nanay, mula sa salita ni Marco, mula sa bawat saradong pinto sa daan, lumuwag. Dahan-dahan, tahimik. Isang gabi, habang ginuguhit si Lucky na nakahiga ang ulo sa kandungan ko, napagtanto ko na ilang araw ko nang hindi naiisip ang pag-alis. Hindi ko na inihahanda ang mga dahilan o ruta ng bus o binibilang ang natitirang pera. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, siguro taon, hindi na ako nakikipaglaban para mabuhay. Nabubuhay na ako, halos isang buwan na mula ng gabing yon sa tabing daan. Nahulog ako sa rhythm, umaga ng kape at si Lucky, hapon ng paglilinis, gabi ng pag-sketch sa malaking bintana habang bumubulong ang gubat sa labas. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ligtas ang buhay. At saka dumating siya. Nasa kusina ako,
Nagmamasa ng dough para sa hapunan nang marinig ko ang tunog ng gulong sa graba. Isang makinis na silver na kotse na hindi ko pa nakikita ang huminto sa harap ng main house. Bumaba ang isang babae, matangkad, elegante, yung klaseng kagandahan na nakikita sa magasin. Makintab at perpekto ang buhok, tumutunog ang takong sa stone walkway. Hindi siya bagay dito sa tahimik na gubat. Mas bagay siya sa maingay na lugar kung saan tinitingnan siya ng tao para lang maramdaman ang liit. Nasa porch si Ethan nang lumapit siya. Hindi ko narinig sa una ang sinabi niya, pero nakita kong bahagyang tumigas siya na parang naghahanda para sa masamang panahon. Pinapasok niya ito. May sumikip sa dibdib ko. Sakit na wala akong pangalan. Sinabi ko sa sarili na hindi mahalaga. Bakit naman? Ako lang ang katulong. Yung naglilinis ng sahig at nagtitiklop ng labada. Ang buhay ni Ethan sa labas ng bakurang to ay wala sa akin. Gayunpaman, hindi ko napigilan ang paa kong lumapit, tumigil sa labas ng pintuan ng dining room kung saan naririnig ang boses nila. Huwag kang magkunwaring hindi mo alam kung bakit ako nandito, sabi niya, makinis ang tono, halos matalim. Sayang ang oras mo sa kanya. Wala kang pakialam kay Gemma, Alona. Matatag ang boses ni Ethan, pero mas malamig kaysa dati kong narinig. Nakatira siya sa property mo, naglalaro ng bahay habang ikaw. Tumigil siya, siguro napansin ang pagbabago sa mata niya. Sinasabi ko lang, may reputation ka. Tatawid ang usapan. Matagal ang katahimikan na nagpatingin ng balat ko. Hayaan mo, sabi ni Ethan sa wakas. Hindi ikaw ang magdidikta kung sino ang tinutulungan ko. Tumawa ng mapait si Alona. Tulungan? Yun ba ang tawag mo rito? Sapat na yon. Umatras ako, mabilis ang tibok ng puso at tumakbo sa guest house bago nila ako makita. Nanginginig ng husto ang kamay ko na halos mahulog ang mixing bowl. Tulungan. Yun lang pala to sa kanya. Alam kong dapat magpasalamat ako. May bubong, trabaho, kaligtasan. Mas malaki ang utang ko kaysa mabayaran. Pero ang marinig ang salita niya ay parang bumalik ako sa apartment na yon kasama si Marco na nagsasabi na hindi ako sapat. Si nanay na tumitingin sa kabilang banda dahil mas madali yon kaysa pumili. Nang gabing yon, halos hindi ko hinawakan ang hapunan. Walang sinabi si Ethan kahit napansin niya. Nakita ko sa paraan ng pagtagal niya sa pintuan, bahagyang pagsikip ng mata na parang gusto niyang magtanong pero pinili na hindi. Maya-maya, nag-empake ako ng maliit na bag, sakaling lang. Natuto akong hindi manatili ng matagal sa isang lugar, hindi mag-ugat kung hindi welcome. Pero bago ko maisara ang zipper, may katok. Nandoon si Ethan, isang kamay sa doorframe, hindi mabasa ang ekspresyon. Umalis na si Alona, sabi niya ng simple. Tumango ako, iniiwasan ang mata niya. May punto naman siya, baka dapat umalis na ako. Walang puwang ang tono niya para sa argumento. Hindi siya ang nagsasalita para sa akin. Hindi ka aalis maliban kung gusto mo talaga. Nilunok ko ng malakas. Bakit mo ako ipinagtatanggol? Halos hindi mo pa ako kilala. Bahagyang lumambot ang tingin niya. Dahil sapat na ang alam ko, matigas ang trabaho mo. Hindi ka humihingi ng limos. At binuhay mo ulit ang lugar na to. Huwag mong hayaang habulin ka ng isang mapait na boses. Hindi ako sumagot dahil baka mapunit ang boses ko. Sa halip, tumango ako at umupo sa gilid ng kama. Pakiramdam na babagsak ang dibdib mula sa ginhawa at sa iba pang bagay na ayaw ko pang pangalanan. Si Lucky ay yumakap sa paa ko na parang sumasang-ayon na hindi kami aalis. Hindi ngayong gabi. 2 araw pagkatapos ng pagbisita ni Alona, iba ang pakiramdam. Hindi iniiwasan ni Ethan ako, pero may bigat sa mata niya na hindi ko pa nakikita dati. Na parang may dinadala siyang pasanin na hindi ko matukoy. Maaga pa rin siyang umaalis para sa trabaho. Huli ang uwi, pero ngayon ay mas tumatagal siya. Nagtatanong kung kumusta ang araw ko, ano ang ginuhit ko, kung may natsuna naman bang sapatos si Lucky. Isang gabi, habang pinatutuyo ko ang pinggan, pumasok siya sa kusina, nilinaw ang lalamunan at sumandal sa doorframe. Pwede ba tayong mag-usap? Maingat kong inilagay ang plato dahil hindi casual ang tono niya. Sige, anong problema?
Wala namang problema. Tungkol sa parents ko. Tumigil siya, tumingin sa sahig bago muling tumingin sa akin. Papunta sila ngayong weekend. Komplikado. Tumingin ako ng palihis. Komplikado paano? Nagdalawang isip siya. Hindi maganda ang kalusugan ni Dad. Heart issues, at si Mom nag-aalala sa akin, sa kanya, sa lahat. Hindi ko naman binigyan ng dahilan para tumigil sa pag-aalala. Kumunot ako. Anong ibig mong sabihin? Akala nila masyado akong mag-isa. Matagal na nilang gusto na mag-settle down ako, magsimula ng pamilya. Bahagyang ngumiti ang bibig niya na parang natatawa sa sarili. Sa pagbisitang to, sisihin na naman nila yon at ayaw kong ma-stress si Dad. Hindi ko pa nakikita kung saan patungo. Kaya anong kailangan mo sa akin? Huminga siya ng malalim, itinuwid ang balikat na parang magne-negotiate ng malaking deal. Gusto ko magkunwari kang fiancé ko para lang sa weekend. Nahulog ang dish towel mula sa kamay ko. Anong sabi mo? Fiancé, hindi naman kailangang drama. Sapat lang para maniwala sila na masaya ako, na may binubuo akong buhay. Umuwi silang maluwag at hindi mag-aalala si Dad ng sobra. Tinitigan ko siya, naghihintay na matawa siya, sabihing biro lang, hindi. Gusto mo ako? Ang housekeeper mo, biglang maging fiancé mo? Bahagyang tumigas ang panga niya. Higit ka pa sa housekeeper, Gemma. At oo, ikaw ang tinatanong ko dahil pinagkakatiwalaan kita at ikaw, binuhay mo ulit ang lugar na ito. Namula ang pisngi ko. Tumalikod ako, nagkakamali sa tuwalya. Ethan, baliw to. Paano kung makita nila na peke? Paano kung magkamali ako? Hindi ka magkakamali. Honest ka at nagmamalasakit ka sa tao. Yun lang ang kailangan nilang makita. Humaba ang katahimikan. Nagkagulo ang isip ko. Larawan ako na nakangiti ng awkward sa tabi ni Ethan habang tinitingnan ako ng nanay niya. Nagtataka ang tatay niya kung sino ako. Bawat instinct ay nagsasabing hindi. Ginugol ko ang karamihan ng buhay ko sa pag-iwas na mapansin at to ay ilalagay ako diretso sa spotlight. Pero saka ko nakita ang isang gilid ng kahinaan sa mukha ni Ethan na parang ayaw niyang magtanong pero kailangan talaga. At baka gusto ko ring tulungan siya tulad ng pagtulong niya sa akin. Huminga ako ng dahan-dahan. Sige, gagawin ko. Pero kung magkaproblema to, ikaw ang sisihin. Bahagyang ngumiti ang labi niya na parang multo. Deal. Nang gabing yon sinabi niya sa akin ang tungkol sa pagkabata niya. Paano tinuruan siya ni Dad na mangisda sa ilog? Paano gumagawa si Mom ng scarf para sa bawat taglamig? Paano ang maliit nilang bahay sa baybaying dagat na amoy pa rin cedar at tubig alat? Hindi siya madalas umuwi mula nang lumaki ang negosyo niya. At may halong guilt ang bawat salita kapag pinag-uusapan niya. Sa pakikinig sa kanya, napagtanto ko na hindi lang to tungkol sa pagpapasaya sa parents niya. Tungkol ito sa kanya na sinusubukang bumawi sa nawalang oras para bigyan sila ng kapayapaan kapag hindi niya magawang makasama sila ng sapat. At hindi ko maiwasang isipin, ang lalaking nagligtas sa akin sa madilim na daan, nagbigay ng trabaho at kaligtasan. Ngayon pinagkakatiwalaan ako na iligtas siya pabalik, kahit kunwari lang. Nang ibinigay niya sa akin ang maliit na kahon ng alahas kinabukasan, simpleng silver band para maging convincing, nanginginig ang daliri ko nang isuot ko sa kaliwang kamay. Kunwari lang dapat, pero pagtingin ko sa salamin, may kakaibang bulong sa isip ko. Paano kung hindi kunwari? Sa araw na dumating ang parents ni Ethan, iba ang hangin sa paligid ng bahay na parang humihinga ito ng buong umaga. Nakatayo ako sa bintana, pinapakinis ang harap ng light blue na damit na pinili ni Ethan para sa akin. Pakiramdam na estranghero sa sariling balat. Nakaupo si Lucky sa paanan ko, tumingala na parang sinasabi, "Sigurado ka ba rito?" Hindi. Bulong ko pabalik kahit ngumiti ako sa kanya. Pumasok si Ethan, bagong ahit, naka-button down na hindi ko pa nakitang suot dati. Tumigil siya sandali, tiningnan ako. Hindi matagal na titig, hindi drama, pero sapat para uminit ang pisngi ko. "Perfect ka," sabi niya ng mahina, saka nilinaw ang lalamunan at itinuwid ang cuffs na parang hindi niya sinabi yon. Bago ako makasagot, tumunog ang gulong sa daanan.
Lumitaw ang silver sedan at bumaba ang babae na may mabait na mata at scarf sa leeg, sinundan ng lalaki na may pilak na buhok at maingat, mabagal na lakad. "Ready ka na ba?" tanong ni Ethan. Tumango ako, hinawakan ang simpleng silver band sa kaliwang kamay, yung ibinigay niya para ibenta ang kwento. Tumibok ng malakas ang puso ko nang lumabas kami. "Mom, Dad, ito si Gemma," sabi ni Ethan at dumulas ang kamay niya sa akin, mainit at matatag. "Fiancé ko." Namulat ng malaki ang mata ng nanay niya sa gulat, saka lumambot sa tuwa ng mabilis na nagdulot ng sakit sa dibdib ko. Niyakap niya ako nang walang pagdalawang isip. Nanginginig ng bahagya ang boses niya. Maligayang pagdating sa pamilya, anak. Akala ko, hindi ko na makikilala ang pumukaw sa kanya. Nerbiyos akong natawa, pero pisil ni Ethan ang kamay ko ng isang beses. Tahimik na, "Okay ka lang." Matatag na hinawakan ng tatay niya ang kamay ko, tinitingnan ako ng matalim pero mainit pa rin ang mata. "Swerteng lalaki siya, alam mo?" sabi niya, tumango patungong kay Ethan. "Huwag mong kalilimutan yon." Lumipas ang weekend na parang sayaw na hindi ko narinayse pero alam ko ang hakbang. Nagluto kami ng sama-sama, nagkuwento sa paligid ng bonfire, kahit naglakad kami ng dahan-dahan sa gilid ng property habang naaalala ng parents niya ang pagpapalaki kay Ethan malapit sa dagat. Ginampanan ko ang papel, nakangiti, sumandal sa braso ni Ethan nang tanungin ng nanay niya kung paano kami nagkakilala, natawa sa kwento tungkol sa pagkahulog niya sa puno noong 8 siya. Dapat peke ito, pero hindi. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin, matatag at mainit, ginagawa itong nakakatakot na totoo. Sa ikalawang gabi, pagkatapos matulog ang parents niya, umupo ako sa porch na nakatitig sa bituin. Sumali si Ethan, nag-abot ng tasa ng tsa. "Galing mo kanina," sabi niya ng mahina. Matagal nang hindi sila nakangiti ng ganon. "Hindi naman mahirap magustuhan sila," sabi ko, yakap ang mainit na tasa. "Mabubuting tao sila." Tumango siya, tahimik sandali. "Naalala mo ako sa dating pakiramdam ng bahay. Nanirahan ang salita sa dibdib ko, mabigat at magaan ng sabay." Tiningnan ko siya. Talagang tiningnan. At sandali nakalimutan kong kunwari lang. Nakaupo ang kamay niya sa railing sa tabi ng akin, sapat na malapit para maramdaman ko ang init mula sa balat niya. Umalis ako bago lumayo. Pansamantala to, dapat. Kinabukasan, binigyan ako ng nanay niya ng regalo. Malambot na hand-knitted scarf sa kulay cream at gray. "Ginawa ko to nung nakaraang taglamig, hindi ko alam para kanino," sabi niya, nakangiti. "Ngayon alam ko na." May pumutok sa loob ko. Walang gumawa sa akin ng bagay na gawa sa kamay maliban kay nanay. Well, bago magkamali ang lahat, niyakap ko siya, itinatago ang kirot sa mata. Nang tuluyang umalis sila noong linggo hapon, kumaway hanggang nawala ang kotse sa daan. Napakawalan ko ang hininga na hindi ko alam na pinipigilan ko. "Okay ka lang ba?" tanong ni Ethan. Tumango ako, hawak ang scarf. "Oo, napakabuti nila." "Buti. Mahal ka nila," sabi niya ng simple. Pinapanood ako nang may hindi mabasa na ekspresyon ulit. At sa pinakamaikling sandali, hiniling ko na sana hindi kunwari. Sana totoo ang bawat salita na sinabi ko, bawat tingin na pinagsaluhan namin. Pero mapanganib ang mga hiling. Masyadong tahimik ang bahay pagkatapos umalis ng parents niya, na parang nanatili ang init nila sa dingding pero lumabas din sa pinto kasama nila. Pumasok ako sa guest house. Hawak pa rin ang scarf na gawa ng nanay niya, malambot at mainit sa daliri, at umupo sa kama, kunwari lang. Bawat ngiti, bawat haplos, bawat fiancé na binulong sa harap nila. Lahat peke. Gayunpaman, sumasakit ang dibdib ko na parang nawalan ako ng totoo. Nang gabing yon hindi ako makatulog. Paulit-ulit ko ang paraan ng pagtingin sa akin ni Ethan nang yakapin ako ng nanay niya. Ang paraan ng paghaplos ng daliri niya sa akin nang abutin namin ang parehong tasa ng kape. Mabait siya, matatag, ligtas, at ako nahuhulog ng husto sa kanya. Pero ang mga katulad ko ay hindi para sa mga katulad niya. Ako ay tumakas, dalagang walang pamilyang ipapakilala, walang malaking plano para sa future. Siya ay successful, matatag,
Yung klaseng lalaki na maraming option at ako lang ang option na nagkataon lang na convenient. Kinabukasan, nagdesisyon ako. Pagbaba ni Ethan para sa kape, nasa counter na ako, naka-empake ang bag at hawak ang tali ni Lucky, agad kumunot ang noo niya. Pupunta ka saan? Pinilit ko ang ngiti. Oo, sa tingin ko oras na. Napakarami mong ginawa para sa akin, Ethan, higit sa sinuman sa matagal na panahon. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya manatili rito. Hindi ako bagay. Tinitigan niya ako, natigilan sandali. Hindi ka bagay, Gemma? Saan nanggaling to? Nilunok ko ng malakas, hinigpitan ng tali. Hindi mo ako kailangan. Gusto mo lang ng fake fiancé para sa weekend. At ako, pinaniwalaan ko na mas yon. Pagkakamali ko yon, hindi mo. Tumigas ang panga niya, pero pantay pa rin ang boses. Ganon ba talaga ang iniisip mo? Na-prop ka lang? Ano pa ba? Bulong ko. Lumapit siya, sinusuri ng mata niya ang akin. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo mula nang pumasok ka sa buhay ko? Tahimik ang bahay na, to dati. Umuwi ako tuwing gabi sa walang laman na kwarto at ingay lang mula sa ref. Tapos dumating ka na may ligaw na aso at sketchbook. At biglang naramdaman kong bahay ulit. Napakurap ako, nagulat. Ethan, hindi. Kailangan mong marinig to. Lumambot ang boses niya, malalim at magaspang ng sabay. Nang tanungin kita na magkunwari, hindi dahil kailangan ko ng kasinungalingan. Dahil gusto kong makita ng parents ko kung ano ang nagsisimula kong maramdaman, kahit hindi ko pa masabi. Hindi ka stand-in, ikaw mismo. May pumutok sa loob ko. Hindi ko napagtanto kung gaano ko kailangan ang taong pumili sa akin. Hindi para sa magagawa ko, hindi para sa maibibigay ko, kundi para sa pagiging ako lang. Naramdaman ko ang kirot sa mata bago tumulo ang luha. Bakit mo ako pakakampalan ng katulad ko? Inabot niya pataas, marahang hinaplos ng hinlalaki ang pisngi ko para saluhin ang luha. Dahil mas matapang ka kaysa sa iniisip mo, Gemma. Umalis ka sa buhay na yumurak sa'yo at nakatayo ka pa rin. Ginagawa mo ang sining mula sa sakit. Nagmamalasakit ka sa bawat buhay na nahahawakan mo, kahit sa mga ligaw na katulad ko. Nagtawa ako sa gitna ng luha at ngumiti siya ng malambot at pilipit na parang matagal nang hindi niya ginawa yon. Huwag kang umalis, sabi niya ng mahina. Hindi dahil kailangan ko ng tulong sa bahay, hindi dahil sa fake na kwento, manatili dahil ayaw kong matapos ang tayo. Ang salitang tayo ay dumating na parang araw pagkatapos ng ulan, mainit at nakakagulat. Binagsak ko ang tali at lumapit, hawak pa rin ang scarf. Sige, bulong ko, halos hindi marinig. Mananatili ako. Tumahol ng isang beses si Lucky na parang pinagtitibay ang kasunduan. At tumawa si Ethan, tunay na tawa, malalim at walang pigil. Sa kanya ako niyakap, dahan-dahan at sigurado na parang natatakot siyang masira ang sandali. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga taon, hindi ako tumatakbo mula sa isang bagay. Tumatakbo ako patungo sa isang tao. 3 buwan pagkatapos, hindi na guest house ang guest house. Bahay na. Nakasabit ng maayos ang mga damit ko sa aparador. May sariling higaan si Lucky sa bintana at doble, triple na ang koleksyon ng sketchbook ko. Hanggang kailangan ko nang bumili ng istante para lang itago lahat. Mas madalas na bumibisita ang parents ni Ethan ngayon. Sa bawat pagkakataon, niyakap ako ng nanay niya na parang akin na siya palagi, iniaabot ang isa pang homemade scarf o garapon ng peach jam niya. Tinutukso ng tatay niya si Ethan tungkol sa pagiging grown-up na, pero bawat salita ay puno ng pagmamalaki. Hindi na nila ako tinitingnan na kunwari dahil hindi na, at si Ethan rin. Nag-aaral pa rin kami sa isa't isa, naghahanap kung ano ang ibig sabihin ng dalawang tao mula sa ibang mundo na pumipili ng parehong landas. Pero walang kunwari sa paraan ng pag-abot niya sa kamay ko, sa grocery o sa paglambot ng mata niya tuwing tumatawa ako, o kung paano siya tahimik na nakaupo sa porch habang nagsisketch ako na parang ayaw niyang istorbohin ang banal na sandali. Isang malinaw na Sabado umaga, sinabi niyang magbihis ng maayos. Comfortably lang, sabi niya, nakangiti na parang may itinatago. Sinundan ko siya sa maliit na building sa bayan na amoy oil paint at papel ang hangin. Art gallery.
ang art gallery ko. Kausap niya ang owner ng mga linggo na ang nakaraan, ipinakita ang sketches ko nang hindi sinasabi sa akin. Ngayon nakasabit ang mga ito sa dingding, si Lucky na nakahiga sa porch, ang hamog sa gubat sa likod ng guest house. Si Ethan mismo na nakasandal sa railing na may thoughtful na ekspresyon na sinusubukan niyang itago. Sumikip ang lalamunan ko habang naglalakad ang mga tao, pinag-aaralan, itinuturo ang paborito nila. Ethan, hindi ko makapaniwala na ginawa mo to. Deserve mo to, sabi niya ng simple. Nakatayo sa likod ko, mainit ang kamay sa balikat ko. Binuhay mo ulit ang lugar na to. Hayaan mong makita ng tao kung ano ang nakikita mo. Nang hapon na yon, binili ng isang babae ang isa sa drawings ko, isang simpleng lapis sketch ng guest house. Tumayo ako roon sa gulat habang iniaabot niya ang check. Bulong, may kapayapaan dito. Parang bahay. Bahay? Ang salitang yon ay dating mapanganib sa akin, na parang maaaring mawala ng walang babala. Pero ngayon, matatag na ito, na parang ugat na nakahanap na ng lupa. Maya-maya, pag-alis ng lahat, tumayo ako sa harap ng huling piraso, yung lihim na pinatapos ko para sa opening. Ipinapakita nito kaming lahat, si Ethan, ang parents niya, si Lucky sa paanan namin, at ako nakangiti sa paraang hindi ko alam na kaya ko. Hinaplos ko ang gilid ng frame ng daliri, puno ng puso. Sa tingin ko tapos na akong tumakbo, sabi ko ng mahina. Lumapit si Ethan sa tabi ko, inilagay ang braso sa baywang ko. Bute, bulong niya, hinahalika ng ibabaw ng ulo ko dahil hindi ko naman balak hayaan kang umalis. Sumandal ako sa kanya, amoy cedar at kape na bumabalot sa akin na parang scarf na gawa ng nanay niya, at ngumiti. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi ko na iniisip kung saan ako bagay. Alam ko na. Dito ako bagay, kasama si Ethan, kasama si Lucky, sa buhay na binuo ko mula sa abo ng lahat ng nawala sa akin. At ito pa lang ang simula.